Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus ang talinhagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili ay matuwid at humahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa ay Pariseo at ang isa naman ay publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong na nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga mandaraya, mga mangangalunya, o kaya'y katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng 1 linggo. Nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinikita. Samantala, ang publikano ay nakatayo sa malayo. Hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito ay umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa. Sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilia. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalain mo ngayon katabi mo, sabihin mo, pinagpalang linggo sa iyo. Pinagpalang linggo sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad, kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. No? Pampagising lang yan. No? Kasi nakita ko, no, salmo responsorio pa lang, no, nahihimlay na yung iba. No? Pikit-pikit na ang pupungay na ng mga mata. No? Sabi mo sa katabi mo, makikinig ka ba? Yan. No? Kasi sisimulan ko ang ating pagninilay sa isang kwento. No? Bago ko magkwento, pwede ba, ang sana maalala ninyong kwento, hindi yung kwento ko. Gawa-gawa ko lang yun. Ang maalala nyo, yung kwento sa Ebanghelyo. Ha? Hello? O, yun ang dapat. No? Kasi yung nagmisa ko kaninang umaga at kahapon dun sa parola, no? Mas naaalala nila yung kwento ko eh. No? Dagdag lang yan para mas mailapat ko yung aral na nais ituro ni Jesus. At sa araw na ito, sa linggong ito, ang aking kwento ay tungkol sa isang ibon. Tingnan mo naman, di ba? Gawa-gawa lang yan. Ha? Tungkol sa isang ibon. Na minsan, naghanap ng puno kung saan pwede niyang paggawan ng pugad. Itong ibon na to malapit ng mangitlog. Kaya nga, di ba, ang mga ibon gumagawa ng mga pugad. Kung saan sila pwedeng makahimlay at makapangitlog. Nakita niya ang isang puno na napakalaki. Mukhang matibay at maraming sanga. Kaya lumapit ito. Bago siya nagtayo ng pugad, kinausap niya ito. Tingnan mo naman ang ibon, nagsasalita, di ba? Sabi ng ibon sa puno, pwede ba akong magtayo ng pugad sa isa sa mga sanga mo?
Mukha ka namang matibay. Kahit maliit lang na pugad, sana payagan mo ako. Malapit na kasi akong mangitlog. Nagmakaawa ang ibon. Ngunit, sinabi ng puno, hindi pwede. Hindi ka pwedeng maglagay o magtayo ng pugad sa isa sa mga sanga ko. Umalis ka na dito. Maghanap ka na lang ng ibang puno. Umalis na malungkot ang ibon. Lumipat siya sa isang puno. At nakita niya, ang punong ito, hindi gaano kalakihan. Hindi katulad ng naunang puno. Pero pwede na dahil oras na ng kanyang pangingitlog. Kaya kinausap niya muli ang ikalawang puno. Nagpaalam siya at nagmakaawa. Sabi niya, payagan mo naman ako maglagay ng pugad sa isa sa mga sanga mo. Mangingitlog na ako eh. Ngunit, hindi pa tapos magpaalam ang ibon, pumayag na agad ang ikalawang puno. Kaya naman, dali-dali siyang nagtayo ng pugad at nakapangitlog. Habang siya'y nasa pugad, inaalagaan ang kanyang mga inakay, dumating ang tag-ulan. Umulan ng malakas at bumagyo. Rumagasa ang baha. Kasi walang flood control. No? Talaga naman si Father nasingit pa. No? Rumagasa ang baha at inanod ang malaking puno. Nabunot sa lupa at inanod sa lakas ng baha. Habang inaanod ang puno, nakatingin ang ibon. Tinitigan ang puno na hindi pumayag na siya'y magtayo ng pugad. At sinabi, iyan ang karma mo. Dahil hindi mo ko pinayagan gumawa ng pugad sa mga sanga mo, mabuti nga sa'yo. Habang inaanod ang puno, nakatingin ito sa ibon at sumigaw. Alam kong hindi ko kakayanin kapag bumaha. Kaya kita tinanggihan magtayo ng pugad. At inanod ng baha ang puno. Naintindihan niyo yung kwento? Anong klaseng ugali mayroon ang puno? Ano namang klaseng ugali mayroon ang ibon? Hello? Ang hirap pangalanan, no? Ang hirap sabihin, no? Parang walang masabing ugali. Parang wala tayong mailagay na ugali. Yung puno na nagdamot, nagsungit, tila galit, ayaw payagan ang ibon, pero mabuti pala ang loob. Mabuti pala ang hangarin. Meron pala siyang ibig sabihin. Samantala, yung ibon na mukhang kawawa, nagmakaawa, sa huli, mapagmataas pala. Wala man tayong matawag sa ugali na iyon, pero masasabi natin, nakakainis. Nakakainis. Mga kapatid, parang ganito ang mga karakter na ipinapakita sa atin ng kwento ng Ebanghelyo. Naalala niyo pa yung kwento? Sino nga yung dalawang karakter na pinakilala sa atin sa Ebanghelyo? Sino? Yung Pariseo at Publikano. Hindi yung ibon at yung puno. Ito mga to, nilito na agad, di ba? Kaya nga sinabi ko, huwag niyong tandaan yung aking kwento. Talaga naman ito. Yung kwento ng Pariseo at kwento ng Publikano. Ang Pariseo,
ay kilalang mga taong simbahan. No? Yan ang mga Pariseyo, yung mga nag-aaral ng batas ng Diyos, mga masusunurin sa batas ng Diyos. Sila yung mga taong simbahan na sumusunod sa pinapatupad ng simbahan. No? Sabi nga sa Ebanghelyo, siya daw ay 2 beses nag-aayuno. Wow, grabe, no? 2 times nagfa-fasting sa isang linggo at sabi niya, nagbibigay siya ng ikapo. Hindi lang siya nagsisimba, hindi lang siya nagdadasal, nag-aayuno pa at nagbibigay ng ikapo. Oh, grabe, no? Ang bait. Ganyan ang Pariseyo, taong simbahan. Samantala, ang isang publikano, sila yung mga kolektor ng buwis. May kilala ba kayong kolektor ng buwis? Hello. Yan kilala nyo sila ha. Sila yung mga sumisingil ng sobra at ibinubulsa para sa sarili. Ganun yung mga kolektor ng buwis noon. Naniningil ng sobra at ibubulsa. Ngayon, ibinubulsa lahat. Ang itinitira, kaunti. No? Kaya substandard ang mga proyekto. No? Yan naman si Father, siningit na naman. Talaga sabi dito no? Kolektor ng buwis, di ba? Iniiwas ko naman di ba? Kaya nga, galit ang mga tao sa mga publikano. Kasi sila'y masasama at makasalanan. 2 magkasalungat na karakter sa paningin ng mga tao, isang mabuti at isang masama. Ngunit, sinong mabuti? Sino ang masama? Hello? Nalito na kayo? Pero sa kabila ng paningin ng mga tao, may nagkukubling totoo. Kaya tayo nalilito kasi iba tumingin ang tao dahil may nagkukubling totoo. Ang Pariseyo, sa kabila ng kabutihan na tingin ng mga tao, wow, taong simbahan, wow, nag-aayuno, wow, nagdo-donate. Yun pala, mayabang, mapagmataas, at hambog. Yan ang totoo. At yan ang hindi nakikita ng tao. Kinukumpara niya ang sarili niya sa publikano. Sabi niya, mabuti na lang, hindi ako mandaraya. Mabuti na lang, hindi ako magnanakaw. Hindi ako nangangalunya. Hindi katulad ng publikano na ito. Naipakita niya ang pagmamataas habang siya'y tahimik at nagkukubli sa kanyang kalooban. Samantala, ang isang publikano, sa kabila ng kasamaan na tingin ng tao, mapagpakumbaba, marunong humingi ng awa, at may pag-amin sa nagawang masama. Ito ang irony ng buhay. Ang tingin ng tao ay hindi parehas sa tingin ng Diyos. Ulitin ko po. Ang tingin ng tao ay hindi parehas sa tingin ng Diyos. Tingnan mo ngayon katabi mo. Di ba? Nakakatingin pa ba? O pikit na? Hindi pa ako tapos ha. May unang pagbasa pa. Talaga itong mga to, di ba? Kaya hindi kayo makatingin. Pikit na. Yan yung irony ng buhay. Kung minsan, merong mukhang nakakaawa. Sa paningin natin, nakakaawa. Iiyak-iyak pa. Nakakaawa naman. Gipit siya. Pautangin mo naman. Diba? May ganyan. Pag mangungutang, mukhang nakakaawa. Mukhang hindi pa naguto, ay hindi pa, parang hindi pa nakakakain. Mukhang gutom na gutom. Pero ang totoo, nung nakatanggap ng 4-piece, alam niyo ba yung 4-piece, di ba? Marami dyan, mga tumatanggap ng 4-piece. Nung nakatanggap ng tupad, yung mga nakatanggap ng tupad, anong ginawa?
nasa saklaan agad. Ha? Sinugal agad. O kaya nakipag-inuman. O ano pa? O check out dito, check out doon. Bili ng skincare. Walang pansaing pero ang kinis ng kutis. Ha? Walang pang-ulam pero ang pula ng labi. Di ba? Nakakaawa ba yon? Nakakainis. Pero lalapit. No? Pag hindi mo pinautang, ano sabihin sa'yo? Oh, damot mo. Ganun ba yon? Galit? Naranasan mo? O yan, nag-open na, no? Si Macho na susunod mag-homily, no? Ganyan no? Yung minsan, mukhang nakakaawa, mukhang pa-victim, pero ang totoo, siya yung manggagancho. No? Mag-ingat kayo dyan. No? Marami ngayon magpapasko. Maraming manloloko. Hindi ibig sabing kakalabit-kalabit sa'yo. Kilalanin mo. Kasi manggagancho. No? Yung nagsasabi sa'yo, pakakasalan kita. Yan. Hindi mo alam, 3 kayo. May kilala akong ganyan. No? Mag-ingat. Kasi hindi ko nakikita ng mata. Yan ang totoo. Meron iba taong simbahan. Nagtatrabaho pa sa simbahan. Pero iba ang totoo. Yun ang kwento, yun ang gospel Ano bang gagawin ko? Ano lang ang pinapakita sa atin? Yung unang pagbasa. Sabi ni Propeta Sirach, tandaan nyo to. Ang Panginoon nating Diyos ay Diyos ng katarungan. Wala siyang tinatangi sino man. Hindi siya kumikiling kanino man laban sa mahirap. Sa halip, agad niyang dinirinig ang naaapi. Ganyan tumingin ng Diyos. Kilala ng Diyos ang tunay na api at kaawa-awa. At sa kanila ibinibigay ang kanyang awa. Magaling ang Diyos. Iba man ang paningin ng tao, iba tumingin ang Diyos. Tagos. Kaya mga kapatid, tandaan nyo to. The true test of a man's character is what he does when no one is watching. Ang tunay na sukatan ng ugali ng tao ay kanyang naipapakita kapag walang nakakakita. Ulitin ko, ang tunay na sukatan ng ugali ng tao ay nakikita sa kanyang ginagawa kapag walang nakakakita. Amen? Amen.